Reaction video lang ako dito sa pagkatanggal ni Chief PNP Sir Torre. Grabe, no? Bakit kaya ganun? Kapag sa trabaho sobrang ginalingan mo, tatanggalin ka. Naalala ko lang kasi yung dati kong trabaho. Nung hindi ko na ginalingan, nagtagal ako sa trabaho. Nung ginalingan ko, tinanggal ako. Pakiramdam ko, ito na talaga yung realidad na nangyayari dito sa Kamaynilaan. Patunay raw ang pagkakasiba kay General Nicolas Torre III bilang PNP chief na walang forever. Tama, walang forever. Tama yun. Tingin pa ng ilang mga senador ay sumobra raw sa pagdedesisyon si Torre ng walang pahintulot ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Nean Los Baños. Naku, sumobra pala eh. Talagang nakakasama talaga lahat ng sobra. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Nick Torre. Naku, naloko na. Pinuri pa ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na sora nitong Hulyo si Nooy PNP Chief General Nicolas Torre III. Bukod sa pagkasasahamong suntukan ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte, si Torre ang nanguna sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom. Siya rin ang naghain ng arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nang maupong PNP Chief, ipinatupad ni Torre ang 5-minute response sa mga humihingi ng saklolo sa 911 sa Metro Manila. Sa kabila niyan, sinibak ngayong araw si Torre, effective immediately. Ang pagtanggal sa kanya ay choice daw ni Pangulong Bongbong Marcos kahit wala siyang nilabag na anumang batas o patakaran. Sabi ni Senator Amy Marcos, parang nagdilang anghel siya. Sinita niya raw kamakailan si Torre nang tanggalin ng kapwa Ilocano na si Police Lieutenant General Jose Narcates Jr. bilang second in command sa PNP. Naku, yun lang. Alam ko, na-devote si Narcates sa iba pang general na Ilocano, nagdadaing kung bakit daw nangyari yun. Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganun? Ako, may balik yan, dahan-dahan ka. Hindi naman alam, magiging bilang anghel ako. At nagpangkunan ako, wala akong alam. Naniniwala rin Senator Ping Lacson na nagmalabi si Torre. Naku, dapat sakto lang, hindi sobra. Nagka-problema talaga. Nang tanggalin si Narcates at ilipat bilang Area Police Commander for Western Mindanao. Dapat daw, pinagpaalam ito sa Pangulo o di kaya sa kalihim ng PILG na ex-officio chairman din ng NAPOLCO. Ngayon, si Narcates ang hahalili sa nabakanteng posisyon ni Torre. Ang isa pang dating PNP chief na si Senator Bato de la Rosa, galit man daw kay Torre dahil sa pagpapaaresto nito kina Kibuloy at Duterte, naawa rin daw siya dito. Galit ako na naawa ako sa ganyan. Because I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo? Lahat-lahat na ginawa ko. Kahit na, yung bordering to illegal acts, unconstitutional acts. Naku, naloko na talaga. Ang sakit nun. Questionable acts. Ginawa ko na lahat-lahat. Naku, naloko na. Yung tipong ginawa mo na lahat-lahat, tapos bigla ka na lang tanggalin nang walang anumang dahilan. Tapos, ngayon, tanggalin lang yung ako. Just gusto siya na walang forever. Para kina Senate President Chis Codero at Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, karapatan ng Pangulo na sibakin si Torre. Sana hindi maapektuhan dahil, again, serving at the pleasure of the President ang sino mang PNP chief. When he was appointed as Chief PNP, sinabi ko na we have the most arrogant Chief of Police in the police force. Siguro, I really do not know the reason behind his relief, but I think the President knows best.
May ilan namang kongresista ang nagtataka. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, mga sangkot daw dapat sa flood control projects ang sibakin, pero Chief PNP ang tinanggal. Naguguluhan din sa mga pangyayari si mamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. Dapat daw, may magandang rason kung bakit tinanggal ang isang high-performing PNP chief. Wala pang pahayag tungkol sa kanyang pagkakasibak si Torre. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Norberto Gonzales, kaugnay sa biglaang pagsibak. Nadidinig tayo mga chismis tungkol dyan. Pero hindi natin nakalain na totoo pala. Tatanggalin siya. Ito ang ginitawang salita ni dating Defense Secretary Norberto Gonzales kaugnay sa biglaang pagsibak kay dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Sa eksklusibong panayam ng SMNA News sa programang Pulso ng Bayan, sinabi ni Gonzales na noon pa umuugong ang mga balitang matatanggal sa pwesto si Torre, pero hindi niya inakala na mapapabilis ang aksyon ng Malacanang. Yung pagkakatanggal sa kanya ay medyo hindi normal ang pagkakatanggal sa kanya. Imagine, 3 months pa lang siya dyan, tinanggal siya, tapos yung pagkakatanggal sa kanya, hindi pa maayos. Matatandaan noong Agosto 25 taong kasalukuyan, kinumpirma ng Office of the President sa pamamagitan ng sulat na pirmado na Executive Secretary Lucas Bersamin ang opisyal na pagtanggal kay Torre. Bagamat sinabi ni na Interior Secretary John Vic Remulla at Undersecretary Claire Castro na bibigyan ng siya ng mas mabigat na responsibilidad, naniniwala si Gonzales na may mas malalim na dahilan ng palasyo kung bakit walang seremonyang isinagawa. Kaya duda rin siya na may luluklok pa si Torre sa mas mataas na posisyon. Palagay ko, kung ako si Gerald Torre, nananahimik na lang muna ako. Maghintay na lang na ibang pagkakataon sa darating na mga panahon. Kasi kung bigla kang tatanggap ng ibang pwesto, alam mo, hindi indikasyon na bibigyan siya ng pwesto eh. Kasi kung bibigyan siya ng pwesto, maganda sana ang pagkatanggal sa kanya. Yan ay indikasyon lang na dalawang bagay. Una, tingin nila hindi talaga siya magaling. Pangalawa, kahit magaling pa siya, may nakabangga talaga siya na medyo mas malakas kaysa sa kanya. Wow!